So, dito tayo sa addition. So, naka-plain form din yung verb dito. No? So, when the speaker expects that the listener has some knowledge on the topic being discussed and that the listener will agree with the speaker's view, this show is said with the right intonation to confirm the listener's agreement. Sa madaling sabi, ano lang to? Di ba? Nakailan? Di ba? Sampulan natin na ano. Kahit tigda dalawa lang. Di ba pupunta ka sa Japan? So, nihon iko desyo. An example lang. So, asta pate niko desyo. Di ba pupunta ka bukas ano, sa party? So, pupunta po. So, hai ikimasu. O hindi. No, hindi po. So, iye ikimasen. Isang example pa na naka-past tense. Di ba bumili? Bumili ka kahapon ng bag? So, kinoso ka bang, kata desyo? So, po, bumili po. So, hai kaimasta. Or iye, so kaimasen deshita. Or no, hindi po. Ay adjective. Di ba mahal itong bag na ito? So, kuno ka bang wa? So, takai desyo? So, opo, mahal po. So, hai, so takai desu. So, pag yung sagot mo, pwede na ganun sagot, no? No, hindi naman siya ganun. So, kamahal. So, yes, so nani? So, takakuna desu. Isang sample pala sa adjective. Di ba, busy ka kahapon? So, kino? Isugashi kata desyo? Pwede mo siya sagutan na ganito. Opo, medyo busy po. So, hai sukoshi isugashi kata desu, no? So, pwede nga. No, hindi po. So, iye, isugashi ko na kata desu. Yan sa adjective. Ay na, ano, diba mahirap ang Nihongo? Diba mahirap yung Nihongo? So, Nihongo wa taihen desu yo. Nakain na. So po, napakahirap po. Kunin ganyan sagot mo. So, hai totemo, so taihen desu. So, pwede rin ganun. Na hindi naman ganun kahirap. So, iye, so nani? So, taihen ja arimasen. Yung past tense. Di ba mahirap ang isang kahapon? So, kinano si kinwa? So, taihen data desyo? So po, napakahirap po. So, hai totemo taihen deshita. Or no, hindi naman ganun kahirap. So, iye, so nani, taihen ja arimasen deshita. So, yun sa sa adjective. May example yata dito. Anang, Hokkaido wa sumukata desyo?
Di ba malamig sa Hokkaido? So iya, tsunami sa Mukunakata desu. No, hindi naman siya ganun kalamig sa Hokkaido. Klase yun sa noun. Di ba, ano ka? Di ba engineer ka? So natawa? So engineer desu yo? Opo. So engineer po. So hi, engineer desu. Pag hindi, no, hindi po. So iya, engineer ja arimasen. Yan lang naman yung ibig sabihin ng disyo. Yung, di ba? So wala namang tanong doon sa disyo na to. Kailangan mo siya lagyan ng question mark. Kasi pag makalimutan mo yung question mark, so may iba yung meaning. Sa ayun sa nakaganyan. May iba yung meaning sa pagkita lang sa salita. Ano yun? Disyo din eh. Magkapareha. So yung disyo din. Yan. Magkapareha lang eh. Dito lang sila magkaiba. Yung isa may question mark. Isa. So walang question mark. So pareha lahat. Same lahat. Pag nakalimutan mo yung question mark, so may iba yung meaning. So hasta wa amiga furo desyo. So ganito yung meaning niya. So ulan po bukas. Wala nang di ba? No? Hindi na ganito yung meaning niya. No? Yung di ba? Kundi ganito na. Yung paliwanag na yan. So madidiscuss yan sa N4. No? Kung ano ibig niya sabihin, medyo mahaba yung paliwanag dito no? Sa 2 na to. Kaya huwag mong kalimutan yung question mark. Yan sa yung bang. So, yung gamit ng din na. So, we now to express such events as a party, concert, festival, incident, disaster, and so on. So, arimas, so means to take place or to be held. Meron palang meaning yung arimas na to be held. So, yung to take place. Pag yung pag yung noun, so party, concert, festival, incident, disaster, and so on. Example yung party. At saka yung concert, no? So, for example, yung place natin, sa school na lang, gakko. No? Then yung party, yan yung noun to. So, gakko de, party ga arimasu. Ibig sabihin, sa school po, gagawin, no? Ang party. Isang example man. Sana to sa to be held na meaning. For example, yung place natin sa Manila. Then yung noun to, yun yung concert. Konsato. So Manila de, konsato ga arimasu. Sa Manila po, gagawin. So ang concert. So meron palang meaning na ganito yung arimas.
Kasi dati meron. Tanong example ano no? May tanong ba yan? Walang may tanong. Kaya ng example na to. So Tokyo de. So Nihon to. Brazil no sa no si Aiga arimasu. Yung football game daw between Japan at saka ng Brazil ay gagawin sa Tokyo. So will be held in Tokyo. No? Sino yung palagi nagsasabi ito? So, may kalaman na. So kagaya ng example na no? Yung football game daw between Japan at saka ng Brazil. So sa Tokyo gagawin will be held in Tokyo, no? So yun yung sa ano no, sa yung sa to be held. Yung sa ano naman sa disaster naman festival. Sampulan natin ano, dalawa. Disaster sa yung festival. For example, yung place natin so Manila. Then yung noun to yung disaster natin so bagyo na lang bagyo. Typhoon. So walang ganito no? Hindi ganito yung meaning niya. Na nakaganito. Ibig pala sabihin ng typo, bagyo. Hindi ganito yung meaning niya na sa Manila po gagawin ang bagyo. So walang yan eh. Kasi double meaning yun, no? Arimasu ito. So meron pong bagyo sa Manila. No? Yung ano pala, yung to be held dito lang siya sa dalawa no? Party, concert, kasama yung kasama yung sports doon, pero doon sa tatlo. So hindi na, no? Ganun sa festival. Okay. For example, yung place natin, Santa Cruz, pangalan ng lugar, no? Then yung noun to, so umatsuri. So hindi ganito yung meaning sa Santa Cruz gagawin yung fiesta. So wala ganun. Sa Santa Cruz gagawin yung fiesta. Kundi meron pong fiesta sa Santa Cruz. So dalawa yung ibig sabihin ng arimas dito. So yun yung ibig sabihin dito sa yung bang. So dito tayo sa gubang, yung non-occasion din. So when some actions take place on a certain occasion, so that occasion is followed by the. So maliban din sa gamit ng de, yung gamit niya, so place of action, so pwede siya sa occasion, no? For example, yung occasion natin, meeting, so party, at saka yung for example yung birthday, no? Yung tatlo na to. Yung kaigi, so party, yung birthday, yung tanjubi. Ang example yung occasion yung pinag-usapan dito, kanang meeting. So kaigi de, nani ka ikinimasta ka? Meron ka ba sinabi dun sa meeting na opinion? Pag yung kaigi, lagyan mo siya ng de. So may ganun yung meaning niya. Sa meeting. Sa meeting, gagawin yung yung action. So for example, magpapaliwanag ko ako, no?
sa meeting. So, kaya gede, setsume shimasu. So, kaya gede, setsume shimasu. Isang example lang. So, pag yung party or yung party, lagyan ng de, ibig sabihin, sa party, gagawin yung verb. Sa party, gagawin yung verb, yung action. Yan sa party. So, for example, no? So, fate de, so, danso shimasu. Sasayaw, no? Sasayaw po ako, no? Sa party. Sa party. Yan sa Tanjubi. For example, no? Tanjubi de, sa birthday. So, for example, no? So, Tanjubi de, so, party o shimasu. So, mag-party po kami, no? Sa birthday ko. So, yun lang naman isang gamit na, ano, ng de. So, dito tayo sa, ano, sa noun demo verb. So, demo is used to give an example out of things of the same kind. Drinks in the case of number 14. So, when one encourages or advises someone to do something, or when one makes a suggestion, yung gamit ng demo dito, pag nag-encourage ka ng tao, advices to do something. No? So, for example, no? Chotto biro demo, namimasen ka? Okay lang sa'yo na inom tayo ng beer? Eh, ganito lang yun. Tunog yung ano niya. Gusto mo? So, inom tayo ng beer? No? Basta yung tanong mo, nag-encourage ka ng tao, something inviting. Shall we drink beer or something? Paano mo man sabihin yan sa Tagalog? Basta yung tanong mo na yung nag-encourage ka ng tao. Yeah. Nag-encourage tayo. Gusto mo inom tayo ng beer? So, in-encourage mo yung tao na inom tayo ng beer. No? Gusto mo kain tayo ng ramen doon sa restaurant na yun? Ano restaurante? So, ramen demo. Sabi mo, sen ka? Tapos ikaw, gusto mo note tayo ng movie? So, iga demo. Mimasen ka? Basta nang-encourage ka ng tao. So, ibig sabihin ng demo dito. So, ito yung pinakalas dito sa na bang? So, verb na form. So, na ito. Okay. So, this expression is made by omitting ikimasen from verb na form na ito ikimasen. So, verb na form na ito ikimasen is similar to verb na form na kireba narimasen. So, which you learn in lesson 17. Magkapareha lang sila dun sa lesson 17. Yan sa lesson 17, no? So, benkyu shinakereba narimasen. So, kailangan ko pong mag-aral. So, ngayon dito. Nakagano. So, benkyu shinaito ikimasen. So, ganun din yung meaning niya. Kailangan ko pong mag-aral. No? Kailang dito, pwede mo siyang tanggalin yung ikimasen. Ay tanggalin mo siya, ganun pa rin yung meaning niya. Kailangan ko pong mag-aral. No? Yang tabi na ito. So, kailangan ko pong kumain. No? So, ika na ito. So, kailangan ko na pong umalis. No? So, kawa na ito. So, kailangan ko pong bumili. No? Last example. So, tabi na ito. So, kailangan ko pong kumain. No?
yung ano, maliban dun sa, ano, sa alas 17, pwede pa lang ganito. Ano, mo kaya na ito. Kailangan ko na pong umuwi. No? I have to go home now. Kaya magtapos na tayo kasi we have to go home now. So, yung pinakalas dito na sa ano, 7. Say ko lang din. So, dalawa yung assignment natin sa yung sa bukas. 20 at saka 21. Send ko lang. So yung sa 1, so pipili ka lang ng sagot doon sa taas, no? Choices lang. So dito, replyan mo lang siya. Ando na yung reply, pag-i-complete na lang. Yung sa sambang, so ganun din, replyan mo din siya. I-complete mo na lang din yung sagot, no? Meron din yung, ando yung sagot, ilagay mo yung tanong, no? Yung sa yumbang, so particles lang. Yung sa gubang, so pipili ka lang doon sa tatlo, choices lang. Yung sa rukubang, so replyan mo lang siya. And those 10 yung nikitai desu ka? Bakit gusto mong pumunta sa Japan? Ima ba de donokurai nihongo o benki shimashita ka? Gano'n ka nakatagal nag-aaral ng nihongo hanggang ngayon? Sumaybang ni Romaini, nani o shitemasu ka? Ano po yung ginagawa mo tuwing gabi bago matulog? So, nihon de nani studies ka? Ano po yung gusto mong gawin sa Japan? So, yomi wa nan desu ka? So, ano po yung pangarap mo? No? So, time na din sa これで終わりましょう。はい。So, どうもありがとうございました。お疲れ様でした。So, mata hasta ne. Maraming salamat po. So, ingat po. Bye-bye po.